Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan atin po itong kukunin sa may Isaya, Kabanata 43, talata 1 hanggang 3, no? Verse 3a, yan. Ang sabi po dito, Israel, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh. Huwag kang matatakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maano, hindi ka mabubuwal ng mabibigat na pagsubok. Sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ang banal ng Israel na magliligtas sa iyo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa ating Panginoon. Dito mga kapatid, no, ito sa mga pamilyar, no, na verses sa Bible at inaawit na nga, no, na sabi doon ay dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos, di ba? So, dito mga kapatid, buhay natin, marami tayong mga challenges, marami mga pagsubok, marami mga suliranin, marami tayong pwedeng harapin sa ating buhay, no, araw-araw. Minsan, kakatapos na ng isang problema, may darating na naman. Kakatapos lang ng isang suliranin, meron na namang darating. Pero, ang maganda lang, is kasi meron tayong mga nasasandalan. Yung pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kaibigan natin, yung mga taong nandyan sa paligid natin na handang tumulong at sumuporta sa bawat isa po sa atin. At siyempre, sa mga tao, alam naman natin na minsan talagang may limitasyon ang tao. Minsan may time na gusto kang tulungan pero dahil din sa kanilang pangangailangan, dahil meron din silang mga hindi naasahang pangyayari o sitwasyon ng kanilang mga buhay, kaya minsan gusto man nilang tumulong, hindi nila magawa. Minsan sa time din, no, hindi nila maibigay yung time nila sa iyo na hinihingi mo kasi nga may mga sitwasyon din, no, na sa buhay nila na kailangan din nilang paglaanan ng kanilang oras at panahon. Dapat din unawain natin na may limitasyon kasi talaga. Hindi natin talaga masasabi na sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon ay nandyan sila. Pero siyempre, yung pag-ibig naman nila nasa iyo. Pero minsan yung presensya nila, hindi nila maibigay. At yung hinihingi mo minsan, dahil din sa kanilang pangangailangan, hindi na rin nila maiabot, hindi rin nila maitulong, maibigay. Pero salamat kasi bakit? Kasi ang kagandahan, meron tayong Diyos. No? Merong pinangako ang Panginoon, may binitawan siyang salita. At ang sabi niya, ito ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong matakot, ililigtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. No? Yung sense of belongingness, no? Tayo ay property, tayo ay pagmamay-ari, tayo ay we belong to Him, no? Tayo ay sa Diyos At dahil sa ang Diyos natin, sabi niya doon ay mga kapatid, huwag tayong matakot, ililigtas tayo ng Diyos. No? Siyempre, bilang tao, minsan dumarating talaga na medyo natatakot tayo Pero napapawi yung takot natin na yun kapag naalala natin yung mga pangako na ibinitawan ng Panginoon. At yung takot na yun ay mawawala lang sa atin kung hindi lamang na alalahanin natin yung pangako niya, kundi panghahawakan natin yung pangako ng Panginoon. Kasi magaganap lamang o mangyayari at ating mararanasan sa buhay natin na kumikilos yung pangako ng Diyos sa buhay natin, mararanasan natin yun kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Diba? Nandyan na yung Kanyang pangako Diba? Ang Diyos, yung Kanyang pangako, hindi napapako. Pag binitawan ng Diyos yan, kapag sinabi ng Diyos yan, siya mismo yung gagawa ng Kanyang sinabi, yung Kanyang sinalita. Pero magkakaroon lang yun ng effect sa buhay natin kung ating itong pagtitiwalaan at ating itong pangahawakan. Pero siyempre, nandun din yung pagkilos. No? Baka mamaya, asa na lang tayo ng asa at hindi na tayo kumikilos, hindi rin. No? Nandun nga yung tiwala natin, pinangawakan nga natin yung pangako ng Diyos, pero wala na rin tayong ginawa. Di wala rin. No? Kaya nga,
nandun yung pangako ng Panginoon, pero tayo ay kikilos, tayo ay gagawa according pa rin dun sa kalooban ng Panginoon, dun sa instruction ng Diyos na itinuturo sa bawat isa po sa atin. At sabi niya doon, dumaan ka sa dagat, di ka maano, hindi ka madadaig ng mga suliranin. No? Ano man, alam naman natin, malapad ang karagatan. Di ba? Ibig sabihin, gaano man kalawak yung mga suliranin mo. Di ba? Na parang wala kang madadaanan, kundi lalo na kapag di ka pa marunong lumangoy, baka ikalunod mo pa, ikamatay mo pa. Di ba? Pero hindi yun sa abilidad natin, hindi yun sa kakayanan natin. Kahit anong ka-expert kang lumangoy, kung wala ka ng kung nandun ka talaga sa karagatan, talagang pwede mapapagod ka di ba? Kahit anong professional mo mga kapatid, kung nandun ka lang talaga sa dagat at wala kang mapupuntahan, di ba? Darating talaga ang time, manghihina yung katawan mo. At pag nanghihina yung katawan mo, minsan magugutom ka rin, di ba? Talagang mabibilad ka sa init, no? Talagang mahihirapan ka. Pero sabi ng Panginoon, ganun man kahirap, yung pinagdaraanan mo at suliranin, sabi niya, ililigtas kita. Tutulungan kita. Yun ang magandang pangako ng Panginoon dun At sabi niya dun, kahit pa na dumaan ka man sa apoy, hindi ka mabubuwal. Alam naman natin, kapag isang bahay, kahit anong tayog yan, anong tibay niyan, kahit anong story man yan, di ba? Pag nasunog yan, humihina yung pundasyon yan. At siyempre, kapag humina yung pundasyon yan, mabubuwal yan. Pero, tayo naman, yung pinakapundasyon natin, sabi nga, pag ito ay nakapundar no, sa pundasyong bato na walang iba, ang ating Panginoon Jesucristo, hindi talaga tayo matitinag. Di ba? Sa yung pinakapundasyon ng ating pananampalataya. At kahit anumang dumating na apoy, no, na para tibagin yung ating pananampalataya, subukin yung katatagan ng ating paglilingkod, yung ating paniniwala, pananampalataya sa Panginoon. At kung tayo ay patuloy lang nakakapit at magtitiwala sa Panginoon, hindi tayo matutupok. Hindi tayo mabubuwal, sabi doon. Hindi ka ng mabibigat na pagsubok. Kaya nga, sabi nga ni San Pablo sa mga taga-Korinto, di ba? Walang pagsubok na darating sa buhay natin na hindi napagtagumpayan ng mga nauna sa atin o hindi pinagdaanan ng mga nauna sa atin. Sabi doon, tapat ang Diyos. Hindi niya pahihintulot na tayo subukin ng higit sa ating kakayanan. At kung dumaan man tayo sa mga pagsubok na yon, siya pa rin ang Diyos na magbibigay sa atin ng lakas at karunungan upang ating mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. Yan, medyo lumalakas na yung snow. No, medyo na sa mga windshield ko. Yan. Malakas ngayon ng snow. Medyo lumalamig na rin, no? So mamaya-maya papasok na rin ako dun sa trabaho ko kasi nasa break time lang po tayo. Sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos, ang banal na Israel at magliligtas sa iyo. Sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos. Sabi niya, akong si Yahweh ang iyong Diyos. Dapat ako yung Diyos mo. As long na ako yung Diyos mo, sabi ni Yahweh, hindi ka maano. Di ba? Pero pag ikaw na yung Diyos sa sarili mo, tao na yung naging Diyos mo, di ba? O salapi na, yung posisyon mo na, yung kapangyarihan mo na, yung kasikatan mo na, yun na yung ginudiyos mo, yung asawa mo na, yung anak mo na, yung profession mo na, yun na yung ginudiyos mo, ay magkakaproblema ka, di ba? Pero as long, sabi doon, na ako ang iyong Diyos, ililigtas kita. Diba? Ililigtas tayo ng Panginoon. Kasi bakit? Kasi siya yung Diyos natin Dahil sa yung Diyos natin, may responsibilidad siya sa atin. Diba? Na tayo ay pangalagaan. Kasi nagpapailalim tayo dun sa paghahari niya. Nagpapailalim tayo sa kapangyarihan niya. Diba? Katulad niya, kahit sa naman sa mundong ito, diba? Yung mga government natin na opisyal, may responsibilidad sila sa atin. Ano yung mga responsibilidad nila? Yung safety natin, yung protection natin, yung pangangailangan natin, diba? Nandun lahat yun, yung health natin, yung sa education natin, no? Ang lahat na yung responsibilidad sa ikabubuti natin. Pero ang pinaka yun is i-secure tayo, no? Magkaroon tayo ng payapa, tahimik, at safe na pamumuhay. Yung talaga yung pinaka ng mga
namumuno sa atin. So kung tayo nagpapailalim sa kanila, oh, ay ma-receive natin yung protection na yon. Diba? Pero pag lumabas ka, hindi mo sinunod yung mga batas, yung responsibilidad din natin bilang mga citizen, matitikman din natin, no, yung hagupit din ng batas. No, yung batas ay magpo-protect sa iyo, pero pag sinuway mo, yan din yung magpapahirap din sa iyo, no? So, dito mga kapatid, simple lang naman yung gusto ipaabot ng Diyos na pinapaabot niya doon sa mga Israel at sa atin din. As long na siya yung Diyos natin, siya yung kinikilala natin Diyos, siya yung sinasamba natin, sinusunod natin, at ginagawa natin yung ating responsibilidad at tungkulin, pangako naman ng Diyos hindi tayo pababayaan. Tayo ay kanyang patuloy na ililigtas. Hindi tayo matitibag na anumang suliranin at pagsubok sa buhay. Kasi siya ang Diyos na kasama natin. So yun lamang mga kapatid, ang nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.